Okay, may isang message ako dito sa inbox ko. Although nasa IG to, ngayon ko lang siya nakita kasi pumasok siya sa other folder. Basahin natin. Okay? Hello Sir Ronaldo, good morning. Lagi po ako nanonood ng vlog nyo sa YouTube. Sir, tips naman po. Please, need ko help nyo. Marami po ako natutunan sa inyong vlog. Ito po yung story ng relationship ko. I'm in a long distance relationship with my girlfriend. Okay, so I assume you're a guy kasi you have a girlfriend. Nasa Palawan ho yung girlfriend ko. Siya yung girlfriend ko since bata pa kami. And ito yung kwento around first year high school ako. Naging kami. Then, yung time na yon is parang nasa ibang baryo lang kami. Then, nag-high school. Para doon nasimula ang LDR namin hanggang sa naghiwalay kami kasi graduate na ako ng high school, pumunta ako ng Manila para mag-work, yung tipong hinahanap ko sarili ko. That time, pero wala kaming communication sa isa't isa. 2003 po yung naging kami. Then, lumipas yung mahabang panahon ng 2013. 10 taon. Nakita ko FB niya and yun, nagkamustahan. Hanggang sa nabalitaan ko may boyfriend na siya. Okay. Siyempre naman, tagal na kaya noon. Dito na po na yun sa Manila. And dumating yung 2014, nabalitaan ko buntis na siya. Ang sakit na nangyari, Sir Ronald. Then lumipas 2015, na parang okay lang sa akin na kausapin ko siya. Say year, kahit may anak pa siya, hanggang sa nalaman kong nakipaghiwalay na siya sa boyfriend niya. Sabi niya, iba daw kasi ugali niya, sir. Then, para napalapit siya sa akin that time. Kasi matagal na din kami nag-uusap hanggang naging kami ulit. 2015. Ang saya ko that time, kahit may anak na siya. And parang tumatagal na kami hanggang ngayon, 2019. So, 4 years. Okay. And yung problem, sir, is last 2018, December, nagbagong taon sila doon sa work niya sa El Nido, Palawan. And ang ex-BF husband niya, taka lang BF husband na? Are you sure? Wait lang. Nawala ako sa iyo Buntis na siya. Tapos, BF niya. Wala naman sinabing asawa. BF lang. Okay? So, okay, ex-BF husband niya. Doon ang anak niya sa El Nido hanggang sa naghinala na ako, sir. Ginawan ko ng paraan last month. Bumili siya ng phone na bago niya. Nilagyan ko ng apps, spy. Then, nahuli ko ang conversation nila ng ex-husband niya. Ayos ka. Then, nag-aaway na kami that time. Hinuli ko siya at ayaw pang umawin, sir. Ang sakit-sakit, sir. Kasi LDR kami. And ang masama pa dyan is laging dinadalahan ng food yung girl, friend ko doon sa work niya. Yung nag-aaway kami, may narinig akong usapan nila. Nag-uusap sila about sa iuutos ng girlfriend ko sa ex-husband niya na magpabili ng kakanin sa restaurant kasi birthday ng kapatid niya. Narinig ko doon is sabi ng ex-husband niya, mahal na mahal kita. Reply niya naman is hindi ka pwede, mamamaya magagalit na naman ako sa iyo. Okay? And may narinig po ako. So, you mean narinig? You mean nare-record mo yung conversation nila? Okay. Sabi ng ex-husband niya dito na ako sa babay. Babay? Bye-bye. Diretso na ako doon sa kwarto. Creepy. Reply ng girlfriend ko, sige. Sir, anong ibig sabihin yan? Sir, may tendency bang nagsisiping na sila? Ang masama pa dyan, sir, is inakay niya mag-iglesia yung ex-husband niya. Then sabi ko, bakit di mo sinasabi sa akin na inakay mo siya mag-iglesia? Pwede naman ako, sir. Bakit ex niya pa, LDR pa rin kami this month, tapos lagi niyang kasabay magsamba at isang motor lang sila, magkaangkas.
Naguguluhan ako. Sabi niya, tapusin niya lang mission niya sa ex niya. Ayaw niya daw kasi lumaki anak niya na walang kilalang ama. Na iintindihin ko yun. Pero, bakit may naintindihan ko yun. Pero, bakit may usapan silang diretso na ako sa kwarto? Nako! And tanong-tanong na din ako sa mga ka-workmate niya. Lagi daw doon, ex niya. Laging may dalang food. Okay, narinig ko pa usapan nila, sir, around 8 p.m. ng gabi, sir, until now, hindi ko pa rin alam ginagawa niya kasi malayo ako. Hindi ko ako makauwi kasi palabas ako ng bansa, nag-aasikaso ng apply sa abroad. Wala na akong mapagtanungan, sir, kung anong gagawin ko, sir. Ronald, tips naman po para malinawan po ako sa sitwasyon ko now. Maraming salamat. Sir, dito na ako. Nag-message kasi gusto ko po privacy. Salamat. Sir, God bless. Kailangan ko pa palang i-edit to. Kasi kita yung pangalan mo. Pero sa tingin ko, hindi to yung totoo mong pangalan. Okay. Okay, ito na lang. Ganito. Alam mo kasi nung una pa, malabo na. Diba? Sabi mo nga, high school pa lang sana kayo, 2003. So, ang tanong ko, bakit pinaabot mo ng 2013? Ang tagal kaya nun, di ba? 10 taon, wala kayong communication. Di ba? Parang, di ba? Kahit sino man makakalimutan ka na. Okay? O, yun nga, nabuntis na siya, nagkaroon na siya ng asawa. Itong masasabi ko dyan. Sa totoo, itong asawa niya talaga ang mas matimbang. Okay? Kasi meron na nga silang anak. Okay? Ang nangyari sa inyong dalawa ay parang rebound ka na lang. Kasi meron silang problema that time, saka pumasok sa kanila. Okay? O, yun. So, kaya nga sabi ko sa mga rebound na yan, kapag sila ay, ikaw yung rebound, tapos dahil nagkagulo sila ng kasintahan niya, pumasok ka. In-entertain ka naman kasi may problema sila. Pero, once na nag-ayos ang dalawang yan, wala ka na. Kasi, wala ka naman talaga. Okay? O, sa madaling sabi, parang naging ano ka lang, ano bang masakit man marinig, pero parang nagamit ka lang yung moment na yon na siguro kailangan lang niya ng kausap dahil nga malungkot siya at wala silang magandang usapan ng kanyang ex-boyfriend husband. Pero hindi na nga kasi may anak sila di ba? So, itong mga conversation na to, diretso na ako sa kwarto, something is wrong, okay? And ang pinaka-wrong pa doon, walang sinasabi yung babae sa'yo. Diba? Nagtatago pa siya sa'yo. So, ibig sabihin, talagang nagloloko siya. Well, niloloko ka niya kasi hindi siya nagsasabi ng totoo sa'yo. Pero sa totoo naman, wala Talagang talo ka dyan. Kasi aside from malayo na kayo, mas matindi at malalim yung samahan nilang dalawa kaysa sa inyong dalawa. Kasi matagal na sila, matagal kayo nagkawalaan 10 taon, saka kayo nagkakita naman after 10 years. Di ba? Then, mas malalim na yung samahan ng dalawa kasi nagkaanak sila. Kahit ano man na challenges yan, kapag naging magka-okay na naman yan at nagkabate, syempre balik na naman yan sa dati. So, ang tanong mo, anong dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin dyan ay hayaan mo na siya. Okay? Huwag mong sayangin ang oras mo sa kagaya niyan kasi hindi po siya buo sa'yo. Okay? Although, mahal mo siya, pero meron ka rin pagkukulang sa totoo lang. Kasi that time, sa'yo siya. Sa kanya, siya ay sa'yo. Tama ba ako? Napunta siya sa'yo that time 2003. Pero nung nag-graduate ka lang, parang hinayaan mong nagkawalaan kayo ng communication for the longest time. 10 years. Ang dami kayang nangyayari sa 10 taon. 1 taon nga lang, marami nangyayari. So, yun ang pagkakamali mo doon. Okay? Ngayon, hindi mo rin siya masisisi kung bakit nagkaroon siya ng mas palalim na kaugnayan o ugnayan dito sa lalaki na kumbaga naging tatay na ng kanyang
anak. So, yun. Para iwas ka na ng gulo at sakit ng ulo, hayaan mo na yan. Hayaan mo na silang dalawa kasi kung iisipin, mag-asawa na yung dalawang yan. Okay? Di ba? Kasal na nga lang ang problema. May anak na sila. So, i-let go mo na lang. Kung totoo ka nagmamahal, sige, maging masaya ka na lang para sa kanila. Okay? Iwas mo ng sarili mo sa mas matinding problema at masakit ng ulo. Ang taong hindi buo sa iyo ay hindi magandang makasama sa panghabang buhay. Para sa iyo rin naman yan. Sa ikabubuti mo yan. Okay? Masakit sa una pero makita mo habang magtatagal, ma-realize mo na mas maigi, mas mabuti pang nangyari na ito. Okay? Paano kung naging kayo, mag-asawa na kayo, tapos saka pa lang siya nagloko sa iyo? Di mas masakit yon, di ba? So, yun, pasalamat ka at ngayon pa lang nakilala mo na siya ng lubusan kung sino ba talaga siya at sino ba talaga ang totoo niyang mahal. Alright? So, yun lang muna. Then, i-edit ko na to kasi kailangan kong i-crop ang iyong picture at pangalan. Thank you, hugs, and God bless you all. Oh, by the way, don't forget, meron tayong competition until March 12 nitong taong 2019. Punta kayo ng website bit.ly/vote for Hugot Radio. Again, bit.ly/vote for Hugot Radio. Walang space po. I-vote nyo na lang po yung entry natin para manalo po tayo sa People's Choice Awards. Maraming salamat. Okay, gotta go and see you sa susunod nating message.